recap po natin yung ating natutunan last week, no? Natutunan po natin na ang gusto ng Diyos ay tayo mismo. Tayo mismo. Hindi yung kaya lang natin ibigay at yung kaya lang natin gawin. No? Tandaan po natin na hindi po tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinili kasi iba tayo. Kung hindi, pinili niya tayo dahil iniibig niya tayo. Hindi tayo special, kaya tayo pinili ng Diyos. Inibig niya tayo dahil pinili niya tayo. So dahil dito, kailangan natin ng good actions o works, good works sa ating buhay bilang patunay na tayo ay binago na ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pagsamba, true worship, is holy living. Today, tignan naman po natin kung kilala ba talaga natin kung sino si Jesus. Kilala ba talaga natin kung sino si Jesus? O alam lang natin na mayroong Jesus, pero ang tanong, kilala ba natin siya? Kaya ang title ng ating sermon today is, do we truly know Jesus? Talaga bang kilala natin ang si Jesus? So, yung text po natin magagaling sa Mark chapter 12, verses 35 to 37. Tatlong verse lang po. So, siguro mga 15 minutos lang po. Dahil tatlong verse lang. Okay, simulan natin, no? Verse 35. And Jesus began to say, as he taught in the temple, how is it that the scribes say that the Christ is the son of David? No? So, this is still Tuesday, no? Ng Holy Week. Okay, so this is still Tuesday ng Holy Week, no? At dito sa passage na ito, sisimulang ituro ni Jesus sa crowd at mga eskriba. No? Matatandaan natin na huling kausap ni Jesus yung mga eskriba na siya yung huling kumumpronta kay Jesus. So, dito sisimulang ituro ni Jesus sa crowd at sa mga eskriba ang mga bagay patungkol sa Kristo. At kung kaninong lahi ba nagsimula o magmumula ang Kristo. This is still Tuesday, ha? Take note po, take note na yung word na Christ o Kristo, hindi yun apelido ni Jesus. Kung po natin mapagkakamalan yun, na apelido ni Jesus. No? Jesus Christ, hindi po apelido ni Jesus yung Christ. Ha? Ito ay title. Na ang meaning ay Messiah or the Anointed One. Meaning po yun, ang meaning po nun, yun po ay title, na ang meaning ay Messiah or the Anointed One. Mesias, no? From the Greek, galing po sa Greek word yun, yung Kristo. Christ sa English, Messiah sa Hebrew, Mesias, no? Messiah, no? Messiah yun sa Hebrew, no? So title yun, hindi yung apelido ni Jesus, at tandaan po natin. Napakahalaga po ng usapin na ito. Kung kaya nagtanong si Jesus kung bakit sinasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David. Tandaan po natin yung mga eskriba, ano sila? Mga expert sa law. Law expert, ito po yung mga, kung tatawagin natin ay mga abogado. Law experts to.
No? Kaya nagkaroon ng question si Jesus. No? Sabi, bakit sinasabi ng mga law expert na ang Kristo ay anak ni David? No? Yung word na son o anak, ang ibig sabihin is male descendant. Hindi yun necessary na yung anak talaga. No? Pwede rin, no? Pwede rin anak talaga or male descendant. Yung apo, pwede rin tawaging son. No? Yung apong lalaki. No? So, male descendant of David. No, si David is a king. No? Kapag-aralan natin yan, no? Dun sa ano natin, no? TEF ba yun? Ito ay pangako ng Diyos kay David. No? Mabasa natin yun sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 hanggang 13. Pangako ang Diyos kay David na sa kanyang lahi magmumula si Jesus, no? Ang Messiah. Itinuturo din ito sa rabbinic theology, yung mga tinuturo ng mga rabbi o mga teacher nila noon, yung time nila, tinuturo din yun. Nasa lahing David, manggagaling ang Messiah. So maging si Jesus, agree naman doon. No? Dahil nga, yun ang katotohanan. So si Jesus at yung mga scribe, agree doon na doon sa lahi ni David, manggagaling ang Messiah. Pero merong isang particular na messianic concept ang kulang sa itinuturo ng mga eskriba. Yung mga itinuturo ng eskriba may kulang. No? Yung pagkaunawa nila, yung pagkaunawa na ang Messiah ay God-man. Kasi para sa mga eskriba, sa kanilang kaalaman, ang Messiah ay tao lang. Yun ang sa kanilang tradisyon, sa kanilang pagkakaunawa, which is a man anointed by God. No? From the line of David, Melchizedek. No? Kaya nga nung nagkataong tao si Jesus, yun yung tingin sa kanya ng mga tao. No? Yun ang nakikita sa kanya ng mga tao. Lalo na maraming ginawa si Jesus na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Alam yun ng mga religion. Yung marites sa kanila talagang by words lang, by mouth. No? At ang pagkaunawa ng Judaismo, ginagamit ng mga scribe o ng mga eskriba, yung huli kausap ni Jesus, para i-discredit si Jesus. Kaya nga, di ba, last time, ang topic ni Jesus at ng eskriba ay about one God, no? Yung Trinity. Kasi ang Judaism, wala silang concept ng Trinity. No, hindi sila naniniwala sa Trinity. Ano ba yung Trinity? Yung God the Father, God the Son, co-eternal, lahat sila eternal. No, maging si Jesus, marami nagsasabi, si Jesus daw ay created. So, hindi si Jesus created. Malinaw sila sa akin ng Genesis at ng John 1:1 na si Jesus ay nandoon na bago palikhain ang mundo. No? So, Jesus is also sa Messiah versus dun sa ginagawa ni Jesus ay nagpapatunay na hindi lamang tao si Jesus. Hindi lamang tao. So, masubaybayan natin yung buong Mark, no? Hanggang nandito na tayo sa Mark 12. So, nakita natin yung mga qualities ni Jesus. Yung kahalagahan ng ginagawa natin series, no? Nasubay, yung mga walang absent sa inyo, no? Nasubaybayan talaga natin yung buhay ni Jesus, kung sino ba talaga siya, no? At makapatunayan natin si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay hindi lamang tao.
Yung mga religious leaders, ang tawag nila kay Jesus, good teacher, rabbi. No, yun lang ang pagka-recognize nila kay Jesus. Pero si Jesus, kiniklaim niya na siya yung Messiah. Bagamat hindi niya sinasabi ng direktahan, pero kiniklaim niya ito. Kaya yung mga religious leaders, sa time nila, sa Old Testament pa lang, ginawa na ng Diyos yung maraming beses, no, yung pagpapakababa. Genesis chapter 3, no, doon pa lang, mababasa na natin na ang Diyos naglalakad sa Eden. No? Naglalakad siya sa Eden, kasama si Eva at si Adan. No? So, yun ay literal, literal talaga naglalakad ang Diyos sa Eden. Sapa? Genesis 18. No? Nagpakita yung Diyos kay Abraham. Lala niyo ba yun? Nung gugunawin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. No? Nabasa niyo na ba yan? No? Nagpakita ang Diyos kay Abraham. May kasama siyang dalawang angel. No? Sa Exodus chapter 3 naman, no? Nagpakita ang Diyos kay Moses sa pamamagitan ng ano? Burning bush. No? Merong halaman na umaapoy. No? Doon niya, nung kinausap ng Diyos si Moses, gumamit ang Diyos ng burning bush. No? So ano yung pinapakita nito? No? So pinapakita nito na kayang gumamit ng Diyos ng any form of His creation para ma-accomplish yung kanyang plano and purpose. No? Pwede siyang magkatawang tao, pwede siyang magkatawang hayop, pwede siyang magkatawang halaman. No? Kahit anong form kaya gawin ng Diyos, wala imposible sa Diyos eh. Para lang matupad yung kanyang plano at purpose. No? Kaya hindi imposible yun na magkatawang tao ang Diyos. No? Yung hindi nauunawaan ng mga eskriba na noong pa man, ginagawa na ng Diyos yun. Kaya yung paggamit ng Diyos sa human flesh, yung ginawa ni Jesus, ang tawag doon? God incarnate, no? God incarnate. Yung pagkakatawang tao ni Jesus, hindi na bago yun. At hindi yun imposible sa Diyos, gaya ng iniisip nitong mga Hudyo. Si Jesus, fully man, fully God. Anong tawag doon? Hypostatic union. Fully God, fully man. Hindi 50% man, 50% God. Kung hindi, fully. 100% man, 100% God. No? Hindi yung pinagtatakahan kasi Diyos yan. Diyos yan, wala imposible. Kaya dito, ipinaliwanag ni Jesus sa mga tao yung reality ng Trinity. No? Kaya itong text natin ngayon, napakaganda nito, na ating bakunin, para pag may nagtanong about Trinity, ito yung ating ipapakita sa kanila. No? So, ipinaliwanag ni Jesus dito. Kasi nga sinasabi nung nakaraan, di ba? Nung diskusyon nila ng Skriba, sinasabi ng Skriba, there is only one God. No? Hindi niya lang masabi, paano mo ngayon i-claim na ikaw ay Diyos? If there is only one God. No? Kaya sinasabi ni Jesus, yes, there is one God, but with three personalities. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? So, pinaliwanag dito, no? Ni Jesus, papaliwanag niya dito.
yung katotohanan about Trinity. So gamit ni Jesus yung sinabi ni David, no? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Verse 36 tayo. At yung verse na to, David himself said in the Holy Spirit, no? No? So makikita natin yung Trinity nandito ha. David himself said in the Holy Spirit that the Lord said to my Lord. So tatlong yung Trinity nandyan, no? Sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. No? Ito ay mula sa awit 110 verse 1. Awit 110 verse 1. Ang tawag dito, Messianic Psalm. Messianic Psalm ang tawag sa verse na ito. So alam ng mga tao na si David ang sumulat nito. Inote ni Jesus yung Psalm 110 verse 1. Alam ng mga tao na si David ang sumulat nito. At ito ay patungkol sa Misaya. Alam ng mga Hudyo yan na ito ay patungkol sa Misaya na darating mula sa lahi ni David. No? Pansinin natin na tinawag ni David na Lord yung kanyang future son, no? Or descendant. No? Sabi natin, yung descendant is future son. So tinawag ni David na Lord. No? The Lord said to my Lord. No? Kaya yung mga Hudyo confused dito sa verse na to. Confused sila. No? Isa-isahin natin yan. No? So binanggit na yung Holy Spirit. Ngayon sabi, the Lord, yung unang Lord, ang original word na yan, Yahweh, or God the Father. Okay? The Lord, Yahweh, said to my Lord, Adonai. No? So, sa Hebrew, Adonai. So, ibig sabihin, Messiah. No? The Lord Yahweh said to my Lord Messiah, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. No? To sit on Yahweh's right hand means power and authority. No? Power and authority, ibig sabihin nun, naalala niyo ba yung si John at saka si James pa, ng taong may authority, nagpapakita din yun ng authority. No? Kaya nga sa table, no? Nila Jesus. No? Sino nasa tabi niya doon? Si John at si Peter. So, to sit on His right hand means power and authority. To sit on God's right hand. So, sa madaling salita, nadinig ni David na sinabi na ni Yahweh sa kanyang descendant, which is the Messiah, na umupo sa greatest position of authority and honor above all else, which is the right hand of God. So, pinakamataas na position. Yung sa kanan ng Diyos. Ito yung hindi maunawaan ng mga Hudyo. No? Hindi nila maunawaan itong verse na ito. Kasi sa kanilang kultura, yung father, yung tatay, is always greater than the son. No? The father is always greater than the son. Hindi pwedeng maging greater yung son sa ama. Yan ang kultura nila. No? The son or descendants. No? Kaya nga, ang mga Hudyo, the father is always greater than the son. Eh dito sa Psalm 110 verse 1, sinasabi na yung descendant ni David is greater than sa kanya. More superior sa kanya. So kaya natataka yung mga naguguluhan, yung mga Hudyo.
Kaya ito pinapaliwanag ni Jesus sa kanila. Pinapaliwanag ngayon ito ni Jesus. Kung wala ang illumination ng Holy Spirit, hindi mauunawaan ni David na yung descendant niya or si Jesus ay mas greater sa kanya. Hindi niya yung matatanggap. Kaya nga yung mga Hudyo, hindi nila maunawaan ito. Hindi nila matanggap itong verse na ito. Kasi nga, kailangan ng illumination ng Holy Spirit. Kaya dito, lubusan na ituro at naipahayag ni Jesus yung kanyang karne, yung hypostatic union, tayo na nagbigay niya. So, para lang mabigyan natin ng term kung ano yun, no? Na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. No? Kaya magtataka tayo, bakit si David, alam niya to? Eh bakit yung mga religious hindi? No? Kasi nga, sinabi ni David ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. No? Ang isang tao, kung walang illumination ng Holy Spirit, hindi niya mauunawaan ang salita ng Diyos. Kahit anong gawin mo, basahin mo yan, gumamit ka ng ChatGPT o Gemini, hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos kung walang illumination ng Holy Spirit. No, kaya maraming tao, no, yung sinasabing mananampalataya sila, na kapag nagbabasa sila ng Bible, minsan hindi nila maunawaan yung kanilang binabasa. Ano ba yung ibig sabihin nito? No? Kasi kailangan na mo ang tulong ng Holy Spirit para maunawaan natin, lalo na yung mga malalalim na kung yung mga literal, madali lang, literal yun. Pero yung mga symbolic, no? Yung mga pinag-aaral ng Galatians, no? Yung mga allegorical, yung pinag-aaralan namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakasarap pag-aaral lang, scripture, baka hindi kayo matututunan. No? Ngayon, kapag hindi ko symbolic, hindi nyo alam, kailangan ko pa ipaliwanag sa inyo. Allegorical, hindi nyo alam, kailangan ko pa ipaliwanag. Pero doon sa mga nag-aaral, alam nila yun. Symbolic, allegorical, no? Pagka yun na ang na-encounter nyo, hindi nyo maintindihan yan. No? Hindi nyo maintindihan yan. Kailangan nyo ang tulong, kailangan natin ang tulong ng Holy Spirit, no? Kasi kung wala, kahit ako, kung hindi ako pangungunahan ng Holy Spirit sa aking pag-aaral, ay hindi ko rin maintindihan yan. Kahit anong gawin ko, kahit gamitin ko pa nga si ChatGPT at si Gemini, maaaring may papaliwanag mo, pero hindi mo mauunawaan. No? Hindi porket kaya mo ipaliwanag, nauunawaan mo. Kasi nga, minsan si ChatGPT lang ang nagpapaliwanag. Minsan si Gemini. No? Kaya ako alam ko yun, kapag si Gemini ang nagpaliwanag at si ChatGPT. No? Kasi, hindi naman Holy Spirit yan, magkakamali yan. No? Magkakamali yan, Holy Spirit lang ang pwedeng maggabay sa atin ng tama upang maunawaan ang katotohanan. No? Kaya dapat magagalak tayo pag nauunawaan natin yung scripture. No? Magalak tayo, mapalad tayo kasi dito sa church natin, dahil sa unfaithful nila. No? Pero salamat dahil doon yung grace ng Lord umabot sa akin. Kasi kung yung mga Hudyo tinanggap kaagad nila si Jesus noong first coming, ay wala tayo dito ngayon. No? So kaya tayo samantalahin natin yung grace kasi this is grace. Biyaya ng Diyos yan na maunawaan natin yung kanyang kalooban. No? Biyaya ng Lord yan. Libre ito, walang bayad. Walang bayad. Eh, lalo na siguro kung may bayad ito. Ay baka ayaw nilang makinig. No? Pero wala itong bayad. Dito lang natin makikilala ng gusto kung sino ang Diyos. No? Kaya nga title natin, do we truly know Jesus? Totoo ba na, talaga bang kilala natin kung sino si Jesus? No? Gusto mo natin makilala ang Diyos?
Lahat naman tayo siguro gusto natin, no? O natatakot tayo makilala ang Diyos? Takot ba tayo makilala natin ang Diyos? No? Dapat hindi, no? Dapat yun ang goal o aim natin sa buhay. Yung makilala ang Diyos. Kasi paano natin sasabihin na mahal natin siya kung hindi natin siya kilala? No? Pwede mo bang mahalin yung isang tao hindi mo kilala? No? Pwede mo ba sabihin, I love you? Hindi mo naman kilala yan. Sasabihin mo, I love you. No? The only way para masabi mo yung mahal kita ay dapat kilala mo siya. So, ganoon din sa ating Diyos. Kailangan, kilala natin yung ating Diyos para masabi natin mahal natin siya. No? Kaya ang tanong, ano talaga ang totoong laman ng ating puso? No? Talaga bang mahal natin ang Diyos? Gusto ba natin siyang makilala? At makikilala lang natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At dito niya ni-reveal kung sino siya. No? Dito lang niya ni-reveal kung sino siya. Hindi natin malalaman, makikilala ang Diyos kung magbabasa tayo ng mga pocketbooks, yung mga libro ni Chinkitan, no? Si Bo, no? Narinig ko lang si Bo Sanchez, no? Nakita nyo, maraming mga mananampalataya nagpapalo doon. No? Sinasabi nila, mananampalataya sila. Nakita nyo kung ano yung sabi kahapon? Kahapon ba yun? Underground. No? Pinapatay kapag ka nahuli silang mayroong ganito. Nagtatago talaga sila. Yung Bible, hindi mo pwedeng bitbitin niya na nakikita. No? Pinatago mo yan. Pag nahulihan ka na may Bible ka, papatayin ka. Diba? Samantalahin natin yung biyaya ng Diyos sa atin at dito sa ating bansa na ang salita ng Diyos malayang-malaya nating nadidinig at nauunawaan. Kaya dito sa verse na ito, makikita natin yung plurality ng Godhead or yung Trinity. Makikita natin dito. Nakakaano ka na ito, take note natin itong verse na ito. Dahil kapag mayroong nagtanong sa atin, sasabihin nila, wala namang direktang sinabi, no? Lalo na yung mga oneness, wala namang direktang sinabi sa Bible na mayroong Trinity. Wala nga. No? Pero, explicitly, meron. Ito, Mark 12:36. Pinapakita dyan yung Trinity. No? Maliban pa sa Genesis 1:1. So, yung Holy Spirit, ang nagpapayag sa atin ng katotohanan. Yan ang trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay. Sa ating buhay, lahat ng proseso, involved yung Trinity na yan. No? Involved yan. Sa salvation, ang Diyos Ama ang pumili. Pumipili. Kung sino yung maliligtas. Diyos Anak, si Jesus, yung nagliligtas. Yung Holy Spirit, siya yung bumabago. No? Lagi involved yung tatlo na yan. Hindi pwedeng Diyos Ama at Diyos Anak lang. Hindi kasali yung Holy Spirit. Hindi pwedeng Jesus lang, Holy Spirit. Hindi kasali yung Diyos Ama. Kaya nga, ano sila? Trinity. No? Kaya nga one God. One God with three personality. Magkakaiba yung kanilang trabaho sa ating buhay. No? Kagaya niya, yung Holy Spirit na nagpapahayag. No? Yung Ama o si Yahweh ang nagsasalita at tumutupad ng kanyang ipinapahayag. No? No? Yung pagiging coexisting, no? Co-eternal ng Trinity, ipinapahayag na sa Old Testament pa lang. No? Hindi nga lang tuwiran. Hindi nga lang tuwiran, pero pinapahayag na. Pero sa New Testament, sa Bagong Tipan, ipinapahayag ito ng malinaw at tuwiran. No? Tuwiran na ito ang pinapahayag. Yung Holy Spirit sa Old Testament, ilang beses mo lang madidinig.
Pero sa New Testament, palagi na natin mabibili yan kasi nireveal na eh. No? Nireveal na sa Old Testament, mystery yan. No, yung Trinity. Pero sa New Testament, nireveal na. Kaya nga yung ating mga kaibigang Jehovah's Witness at mga Mormons dyan, si Jesus po ay hindi created. No? Kasi sinasabi nila, ng ating mga kaibigang Jehovah's Witness at mga Mormons, na si Jesus daw ay created being. So hindi po created being si Jesus. Siya po ay eternal. No? Malinaw na malinaw po yan na from the beginning, nandun na yan siya. No, John 1:1, basahin niyo po. Basahin din po natin para mas malinaw yung Colossians chapter 1 verse 15 to 20. Ano yan? For more evidence na si Jesus ay eternal. Hindi po siya created being. Ito ang dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga religious leaders na si Jesus ay Messiah. No? Hindi nila nauunawaan yung scripture eh. Yun ang malaking problema sa panahon nila. Kaya meron silang unbelief. No? At hinayaan ng Lord yun na maging ganun ang kalagayan. Bakit? Kasi nga kung lahat sila babaguhin ng Lord para tanggapin si Jesus, hindi aabot ang biyaya o yung grace sa mga Gentile tulad natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, hinayaan niya yung heart ng mga Hudyo na maging ganon, no? Ganon ang ginagawa ng Diyos, no? Hindi niya pinasasama ang tao. No, kasi misip natin, marami akong nababasa sa social media. Anong klaseng Diyos kayo meron na ganyan pinasasama niya yung tao, kagaya kay Paraon, no? Kay Moses. Hindi pinasasama ng Diyos yung kanyang puso. Masama na talaga ang puso ni Paraon. Lahat ng tao, masama ang puso. Yun ang sabi sa Romans. Ngayon, kagaya nga no? Para ipakita sa mga Hudyo noong panahon nila Moses, kung gaano kadakila ang Diyos, hinayaan niyang maging matigas ang heart ni Paraon. Hinayaan niya lang. Dahil yun talaga ang kondisyon ni Paraon. Kailanman hindi gagawin ng Diyos na pasamain ng tao. No, dahil hindi na kailangan ng Diyos pasamain ng tao eh. Dahil likas sa tao ang masama. Hahayaan lang ng Diyos niya. No, for His purpose. For His plan. No, ganun din sa mga Hudyo, no? Hinayaan ng Diyos kasi nga mahal ng Diyos ang lahat. No? Kahit mga Gentiles, hinayaan ng Diyos yung condition ng heart ng mga Hudyo, kaya nga nagkaroon ng national rejection. Nireject ng buong Israel si Jesus para umabot sa atin yung grace o biyaya o yung kaligtasan. No? Kasi kung tatanggapin siya ng buong Israel, kingdom coming na yun. No? Pero kasama tayo sa plano ng Diyos sa kingdom. No? Kaya ipagpasalamat natin sa Lord yun. Yun ang hindi maunawaan ng mga religious leaders. No? Kasi nga hanggang hindi umikilos ang banal na espiritu sa ating buhay at sa ating puso, sa ating isipan, hindi natin mauunawaan ang plano ng Diyos. No? Verse 37, last verse na tayo. Bilis, no? Bilis lang natin. David himself calls him Lord. No? Si David mismo, tumawag sa kanya ng Lord. So in what sense, no, si Jesus po nagsasalita, is He His Son? No? Sabi niya, and the large crowds enjoyed listening to Him. No? Pinagpulang faith. No? Wala silang faith. Wala silang pananampalataya.
Sabi nga, paano maaakay ng bulag ang kapwa niya bulag? Masasagasaan niya. No, tatawid yan. Hindi na alam, wala hindi naman tawiran niya. No? Masasagasaan niya, parang si Willie Garte, no? Kailan niyo si Willie Garte? Yung kumanta lang, ano? Ha? May kinanta mo na sikat? Bawal na gamot. No? Yun ang kumanta ng bawal na gamot. Nasa katangan niyo sa EDSA. No? Kasi bulag, tumatawid ka sa EDSA, bulag ka. Nasa gasaan siya. Patay. So, gano'n, no? Yung bulag, hindi niya pwedeng akahin yung kapwa niya bulag. Kailangan na nga sa bulag, hindi nakakakita para hindi sila ma-aksidente. Ganon din sa spiritual. Kailangan yung nakakakita ang aakay sa mga bulag. Eh, itong mga Hudyo, lahat sila bulag eh. Pati religious leaders nila bulag. No, kaya hindi sila maakay sa Diyos. Hindi, yung trabaho ng mga iskriba, sila yung mga law expert, hindi nila maunawaan yung law. Dahil nga wala silang faith, no, para maunawaan ang salita ng Diyos, kailangan ng illumination ng Holy Spirit. Kailangan ng willingness, no, na magpasakop ka at susunod doon sa salita ng Diyos. No? Okay, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Eh pag nadinig mo naman, parang ang reject ko, hindi ako yan. Baliwala. No? Baliwala yun. Dapat, pag nadinig natin yung salita ng Diyos, dapat nagpe-penetrate ito sa ating mga heart, sa ating isipan. Tingnan ako. Lord, sorry Doon masisimula yung repentance eh. No? Kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, Lord, sorry. Na ganyan ako. Ako yan. Ako yan. Hindi yung, ay, hindi ako yan. Si ano yan? Ay, hindi ako yan. Si ano yan? Nagtuturo ka, no? Dati ka kasing makapili. No? Nagtuturo ka. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang pagtanggap sa salita ng Diyos. No? Kasi kapag nagturo ka, judgment yun. Ano yun? Unrighteous judgment. Kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, tinuro mo yung iba. Unrighteous judgment yun. Pero pag sinabing ako yan, yun ang righteous judgment. Ako yan. Lord, sorry hindi ka na patawad kasi na-realize mo ikaw yun eh. Lord, sorry, ako pala yan. No? Hindi mo pala kalooban yun. Kailangan meron tayong willingness, no? Na sumunod at magpasakop sa salita. Pero makikita natin, sa kabila ng magandang mga sagot ni Jesus, sa lahat ng mga religious leaders na nagkumpronta sa Kanya, dahil sa lalim ng tanong na ito, nagdulot ito ng matinding pagkamangha at intriga. Kasi nga, hindi ka na nauunawaan yung sinabi ni David rito. Kaya nga sabi, the large crowd enjoyed listening to him. No? Listening lang, nag-enjoy sila, pero hindi nila nauunawaan o tinatanggap yung sinasabi ni Jesus. Isa tayo, ganun din, no? Enjoy lang tayo, okay, ang gandang istorya. Pero hindi natin iintindi kung ano ba yung message doon sa ating nadinig. No? Kailangan, alamin natin, ano ba ang sinasabi ng Lord sa akin tungkol dito? Ano ba ang tinuturo ng Diyos sa akin dito? No, hindi natin nagdidig, no, yung loob ng buto, tapos daw doon. So, yung salita ng Diyos dapat ganon. No? Kaya kapag narinig natin yung salita ng Diyos at baliwala lang na okay lang, hindi man lang natin guni-gunihin. Kaya pag nagtanong na ako, sabi, may reviewer ka agad, no? Dapat mga pumasok kayo, encoder. No, papakinabangan yung skill nyo. No? Dapat,
sa utak natin papasukin, huwag sa cellphone. No? Kasi yun ang gusto ng Lord. No? Meron nakaharap na mali ang itinuturo, ay didepensa mo yung iyong pananampalataya. Ay, hindi ako naniniwala siya. Si Jesus ay Diyos. Huwag mo sabihin sa aking tao lang. Kasi sabi sa Mark chapter 12, verse 36, nandun yung Trinity, di ba? Ganun ginagamit ang salita ng Diyos. Pagtanggol, yung pananampalataya. Okay, so sa ating pagtatapos, truth does not change. No? Ang katotohanan hindi nagbabago. Ito ay noon, ngayon, at magpakailanman. It is made known through divine illumination. Ipinahayag ito sa pamamagitan ng banal na kapahayagan. Nino? Ng Holy Spirit. And once that happens, at kapag nangyari yun, we are faced with the nagmumula lamang sa Diyos. Sa Diyos lamang nagmumula ang katotohanan. No? At ipinapahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan sa tao sa pamamagitan ng scripture o ng banal na kasulatan. No? Sa pamamagitan lang nito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan. No? At ito ay ipinahayag niya rin sa pamamagitan ng anak. Ang kanyang anak o ikalawang persona ng Trinity. Si Jesus, no? Because Jesus is the Word. No? Ano sabi ni 1 John? At upang malaman din natin na ang tanging paraan para makatakas sa poot ng Diyos ay ang salita. No? Kasi before sa poot niya, doon niya tayo iniligtas. No? Ayaw niyang danasin natin yung poot niya. Kaya iniligtas niya tayo doon. No? Ganun kabuti ang Diyos, no? Sipin mo, yung Diyos mismo ang nagkatawang tao. Sabi dito, John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No? Si Jesus lang. Walang iba, no? Hindi si Mama Mary. Sabi nila, comediator daw si Mama Mary. Hindi totoo yun. Walang comediator. Invento lang ng tao yun. No? Ang sinasabi ng Scripture, sumagot si Jesus, ako ang daan. Ako, ha? Wala sa sinabing ako at si nanay ko. No, wala. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta. Wala. No? Sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Tanging kay Jesus lang matatamo ang kaligtasan. Ano? Ang gagawin lang natin, sumampalataya sa Kanya mismo, kasi nga siya lang yung daan. At tayo ay maliligtas. No? Agree ba kayo doon? Na kapag sumampalataya tayo kay Jesus, tayo ay maliligtas. Sumampalataya na ba tayo? O sasampalataya pa lang? No? Ano man yung sagot, iisa lang ang dahilan. Iisa lang ang daan. No? Si Jesus lang. Okay, so